Sinasabi ni Greed na namatay siya sa huli, ngunit sa palagay niya ay matagal na mula nung huli siyang namatay. Tutal hindi pa naman siya namamatay simula nung nag-change jobs siya. Noon, namamatay siya sa lahat ng oras sa Green Slimes. Nagtataka siya kung ano ang nangyari sa lahat at kay Elphinstone. Hindi niya na maalala ang nangyari pagkatapos niyang i-activate ang Black Transformation. Inalis ni Greed ang lahat ng kanyang equipment at tinignan niya ang kanyang mga status. Level 300, 11.05%, ang penalty para sa pagkamatay sa level 300 ay isang 30% na pagbaba sa mga puntos ng karanasan, dahil ang katotohanan na hindi siya bumaba ng isang level at may 11%, anong ibig sabihin nito? Nakakuha siya ng 41% sa raid, nagtagumpay ang raid. Dapat ay maayos lang ang lahat, I'm sure kukunin nila ang natitirang bahagi ng Pavranium, kaya ang kailangan niya lang gawin ay pumunta na sa Smithy para ayusin ang mga items niya. Pero nasaan siya? Sa paghusga sa lugar na yun, hindi siya malapit sa Raiden. Baka delikado ang kumilos ng walang alam, magtatanong ba siya sa mga kagild niya? Ni hindi ito nagpapakita sa mapa, nag-message si Greed at tinatanong nito kung may nakakaalam ba kung nasaan siya. May lumabas sa system na nabigo ka na magpadala ng mensahe sa guild chat. Ang impyerno ay lubos na naghihiwalay sa mundo ng tao. Nagulat si Greed at nagtataka ito. Napahawak sa ulo si Greed at sinasabi nito na 401 na ang demonic power niya. Kailan ito tumaas, hindi siya makapaniwala na nahulog siya sa impyerno. Ngunit paano naging lugar ito ng impyerno? Walang mga hukay ng apoy, walang mga bulkan, at walang mga demonyong na may sungay. May dumating na mga demonyo at tinatanong si Greed kung sino siya. Nagulat si Greed at sinasabi nito na nandito na sila. Napapamura at sa isip-isip ni Greed na ito ba ang mga demonyo ng impyerno? Mababa ang durability ng lahat ng gear niya, hindi niya kayang lumaban. Sinasabi ng demonyo na huwag siyang matakot, kinakausap niya lang siya dahil siya lang ang unang outsider na bumisita sa loob ng 100 taon. Sinasabi ni Greed na isang basket na puno ng gulay. Hindi niya ba siya kakainin? Sinasabi ng isang demonyo na kakaibang biro, isa lang itong gulay, pero kung nawawala siya, pwede niya siyang bigyan. Sa isip-isip ni Greed na parang sira-sira ang damit niya. Siya ba ay isang mahinang demonyo, ngunit sigurado siyang itinuturing ng mga demonyo ang mga tao bilang mga kaaway? Teka, naka-active pa ba ang Black Transformation? Hindi ba ito marirelease kapag namatay siya? Ang Black Transformation ay mananatiling aktibo sa loob ng 1 minuto. Sa isip-isip ni Greed na maaaring magkaibigan sila ngayon, pero wala siyang idea kung paano sila magbabago kapag natanggal na ang Black Transformation. Tinatanong ni Greed kung may alam ba silang paraan para makarating sa mundo ng tao. Sinasabi ng demonyo na kahit na ang lahat ng makapangyarihang malalaking demonyo ay hindi malayang makapasok sa kaharian ng tao, kaya paano nila ito malalaman? Pero bakit sinisikap niyang pumunta sa kaharian ng tao? Medyo kakaiba siya, sa isip-isip ni Greed na pinaghihinalaan nila siya. Nasa panganib siya, lumabas si Noe at sinasabi niya na naaamoy niya na nasa bahay na siya. Natakot ang mga demonyo at lumuhad sila kay Noe at sinasabi ng isang demonyo na ang maharlika na si Memphis. Lahat ay yumuko, ito ay ang pinakamalakas na demonic beast ng impyerno. Sa isip-isip ni Greed na nabalitaan niya na sila ay demonic beasts na kahit na ang mga great demon ay pinagmamalaki. Sila ba ang mga nilalang na sinasamba ng mga normal na demonyo? Sinasabi ni Noe na nakikita niya ba yun, Master? Siya ay kamangha-mangha. Sinasabi ni Greed na tigilan niya na ang pag-arte ng ganyan. Nagtatago siya kapag kailangan niya siya, humihingi naman ng paumanhin si Noe kay Greed. Sinasabi ng isang demonyo na siya ba ang may-ari ng Noble Memphis. Humihingi sila ng paumanhin sa paggawa nila ng kasalanan na karapat-dapat na bigyan ng kamatayan. Sinasabi ng isang demonyo na sa paghuhusga sa hugis ng iyong mga kalyo. Dapat siya ay isang blacksmith, pero first time niyang narinig ang tungkol sa kanya. Hindi niya akalain na may iba pang demonyong blacksmith maliban sa kanya. Sinasabi ng isang demonyo na Sir Hellsmith, ang demonyo na ito ang may-ari ng Noble Memphis. Sa isip-isip ni Greed na Hellsmith, may blacksmith sa mga demonyo. Siya ba ang demonyong gumawa ng demon sword na si Ierot o kung ano pa man ang tawag dito? Habang nandito siya, dapat niyang maayos, ang Black Transformation ay natapos na. Ang iyong kapangyarihan ng demonyo ay nag-sealed, at ang iyong lahi ay magbabago at babalik na sa tao. Ang mga normal na tao ay hindi pinahihintulutang makapasok sa impyerno.
Pinalayas ka sa impyerno, sinasabi ni Greed na teka lang. Sa Riden, ano ba naman yan pagkatapos ng lahat ng yan, pabalik-balik na lang siya sa Riden. Nag-message si Jishuka at sinasabi nito kay Greed na ipinakita ang iyong lokasyon bilang unknown. Anong nangyari? Nag-alala sila sa kanya. Nag-message din si Vantner at sinasabi nito na pumunta siya dito. Nagbigay si Elphinstone ng ilang kahanga-hangang bagay. Sinasabi ni Greed na nakakabaliw ang guild chat. Sinasabi ni Huroy na magaling ang pinakita nilang trabaho, my lord. Humihingi siya ng paumanhin dahil nagkulang siya. Sinasabi ni Greed na huwag niyang sabihin yan. Sa isip-isip ni Greed na napakalakas ni Helgao kahit na sealed ang kapangyarihan niya. At si Elphinstone ay kasing lakas niya kung hindi man mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Parang nag-step forward siya sa pamamagitan lang ng pagtalo sa isang kalaban na malakas. Aakyat pa siya ng mas mataas, magiging pinakamalakas siya para hindi niya na kailangang ialay ang buhay ng mga kasama niya. Sinasabi ni Greed na ang panahon na ginawa niya para sa kanya. Ito ay isang mabigat na responsibilidad, hindi naman maiwasan ni Huroy na maging masaya. Tinatanong ni Greed kay Yura kung bakit siya nandito. Sinasabi ni Yura na ngayon niya lang siya nakita. Sinasabi niya na hahayaan niya siyang sumali sa guild niya, kaya pumunta siya dito para sumali sa Overgeared Guild. Dapat siguraduhin niyang suriin ang listahan paminsan-minsan dahil siya ang guild master. Tinatanong ni Greed kung bakit level 203 lang siya. Akala niya pang 5th siya sa Unified Rankings, wag niyang sabihin na manluloko lang siya. Sinasabi ni Yura na anong ibig sabihin niya na scammer. Check niya muna ang class niya. Sinasabi ni Greed na di ba siya ay isang black magician. Nagulat si Greed nang nakita niya ang class ni Yura. Sinasabi ni Greed na siya ay isang Devil Slayer, isang legendary class. Sa isip-isip ni Greed na matapos ang international competition, inihayag ni President Lim yan. Meron lamang 9 na legendary classes sa Satisfy, 2 sa 9 na legendary class ay napunta sa Overgeared Guild. Sinasabi ni Yura na wala siyang idea kung gaano siya naghintay sa kanya. Hindi niya lang ba siya tatanungin kung bakit siya nandito? 84 na araw hanggang sa pagtatapos ng Pavranium Collection Quest. Sinasabi ni Pixord na tapos na, ginamit niya ang Unsheath, Annihilate. Patuloy pa rin ang paghahanap ng Pavranium Expedition Party sa 13th City. Sinasabi ni Vantner na Labyrinth Guardian, ito ang halimaw na nilabanan ni Greed nang nakuha niya ang Pavranium, di ba? Sinasabi ni Jishuko na tama, pero sa laki man o kakayahan, nararamdaman niya na higit sa 150 na level na mataas kaysa sa dati. Hindi na mahirap dahil lumakas din sila, sabi ni Greed na pupunta siya dito mula sa Raiden to group up soon, kaya ipagpatuloy nila hanggang sa kaya nila. Ang katotohanan na ang golem na ito ay nagpakita dito, nangangahulugan na mayroong Pavranium sa paligid na ito. Malamang magugustuhan ni Greed dito, ang daming mineral. Sinasabi ni Bram na kaya ngayon ganap na walang nanghihimasok sa kanyang teritoryo. Nakakabaliw na ito, maganda ang ginawa niya para mabuhay. Ang Great Magician Bram, Trap, sinasabi ni Vantner na ito yung multo mula last time. Ibigay niya na ang kanyang Pavranium, sinasabi ni Rigas na ito ba ang halimaw ng nakita niya noong nakaraan? I guess hindi na ito magiging mahirap na kalaban ngayon. Sa isip-isip ni Bram na yung mga tao na yan, nakita niya na ang mga mukha nila noon. Oh, sa pamamagitan ng Mamad's Orb, ni Euphemina, mayabang din sila gaya ni Greed siguro dahil sila ang kanyang mga galame. Anyways, ang bastos na si Greed, hindi naman niya naiisip na gumawa ng vessel para sa kanyang kaluluwa. Diba, ginagamit pa niya ang kanyang mga galame para nakawin ang kanyang Pavranium, gagamitin niya ang pagkakataong ito para ipakita sa kanya. Kung papatayin niya silang lahat, si Greed ay pilit pupunta dito. Tinatanong ni Vantner kung anong kabaong yan, anong uri ng magician ang nagtatawag ng vampire. Sinasabi ni Bram na gusto niya bang ibigay niya ang Pavranium, mga kawawa? Ang mga malalakas lamang ang maaaring yumuko sa iba sa kanilang kalooban. Paparusahan niya siya sa pagsasalita nang hindi alam ang kanyang lugar. Tinawag ni Bram si Mumed. Sinasabi ni Pan na hindi ba karaniwang isang buto lang ang pwede matawag ng skeleton sa Satisfy. Ngunit ang taong yon ay may buong kalansay, nakilala naman ni Zednas ang tinawag ni Bram na si Mumed. Sumisigaw at sinasabi nito na nagtataka siya kung bakit familiar ang mga pangalan na yan. Si Mumed at si Bram ang pinakamatalino na estudyante. Ang skeleton na yan ay lich, napapamura at sa isip-isip ni Jishuka na kung totoo yan, delikado ito. Ang lich ay isang monster na may walang katapusan na mana.
Mas malakas pa sila sa 10 greatest magician ng kontinente. Lumabas na ang skeleton at sumisigaw ito, naglabas ng malakas na aura. Sinasabi ni Zednos na ang magic power nito ay katulad ni Elphinstone. Sinasabi ni Vantner na kakatalo lang nila ng isang mahirap na boss, kaya bakit may lumabas sa kaliwang field? Sinasabi ni Faker na mahihirapan silang magkolekta ng Pavranium kung sila lang, Jishuka. Sinasabi ni Jishuka na alam niya Faker, hindi nila kailangan ilagay sa panganib ang kanilang sarili para lang sa walang planong raid na ito. Lahat sila ay mag-retreat, may tumatawa at may dumating at sinasabi nito na nandito pala siya. Bakit ba ang dami ng guest? Tignan nyo ang mga sarili nyo. Tumatakbo silang sama-sama ng ganyan kahit na kumpleto na ang kanilang mga third advancements, nakakatawa sila. Sa isip-isip ni Jishuka na pagkatapos na mawala ni Yura, tumaas siya sa 6th place sa Unified Rankings. Kamakailan lang ay na-reveal na mayroon siyang growth type hidden class. Wala siyang masyadong ginagawa sa publiko, ngunit kinikilala ng bawat ranker na nakasagasa sa kanya ang kanyang lakas. Agnes, tinatanong ni Agnes na wala ba silang magagawa? Overgeared guild brats, napakarami niyang hinahanap sa nakalipas na 11 buwan, alisin nila ang kanyang mga kamay sa kanyang biktima at lumayo na sila bago niya sila patayin lahat. Sinasabi ni Vantner na sino siya para sumali sa raid ng ibang tao at sabihin na lumayas sila. Siya ang dapat umalis, sinasabi ni Jishuka na kumalma siya, Vantner. Ang kanilang layunin ay hindi ang Lich Raid, sinasabi ni Agnes na medyo tanga siya, di ba? Makinis ba ang ulo niya kasing kinis din ang utak niya? Galit na sinasabi ni Vantner na hindi siya kalbo dahil sa genetics. Nagsha-shave siya, okay, papatayin niya siya ng totoo. Sinasabi ni Agnes na si Mumad ay isang magician na malapit na maging alamat. Mas malakas siya ngayon na transcendent niya ang kamatayan. Hindi niyo sila kaya, sinasabi ni Jishuka na magagawa niya ang gusto niya sa Lich, Agnes. Pero may kailangan din silang hanapin, kaya wag siyang hamarang sa daan nila. Sinasabi ni Agnes na mabilis siyang magpasya, as to be expected mula sa iyo, Jishuka. Pag-iisipan niya yung offer niya kung luluhod siya at magmamalimos. Sinasabi ni Jishuka na dapat tumigil siya at habang naging mabuti pa siya sa kanya, Agnes. Sinasabi ni Agnes na sige, nakuha niya na, Jishuka. Galit na nag-message si Vantner sa lahat at sinasabi nito na seryoso ibibigay lang nila ang raid na ito sa taong ganyan. Ano ang tingin niya sa kanila? Seryoso ba talaga sila? Sinasabi ni Pan na I guess never mo siyang matatalo dahil sobrang mababang ang rankang mo. Mas mabuti na iwasan na lang siya, sa isip-isip ni Pan na si Agnes ay isang tao na hindi niya gugustuhin na maging gawin kaaway. Nagpa siya si Jishuka ng matatag at mabilis na desisyon, I'm sure may iba din siyang dahilan para dito. Sa isip-isip ni Jishuka na kung magkita si Agnes at Greed na may kaparehong personalidad, tiyak na maglalaban sila. Dapat nilang iwasan siya sa ngayon, para sa kanilang kinabukasan. Sinasabi ni Bram na parami ng parami ang mga insekto na patuloy na lumalabas. Tinatanong ni Bram kung sino siya, sinasabi ni Agnes na siya ang naghahanap ng bangkay niya. Para sa isang taong mukhang usok mula sa insenso, siya ay lubos na puno ng kayabangan ng kanyang sarili. Kahit one lich lang ang kontrol niya, nagtataka at sa isip-isip ni Bram na napakaraming skeleton. Isang taong necromancer na makapangyarihan, ngayong tinitigan niya itong ng mabuti, masasabi niyang may halong lich at death knight. Sigurado, maaaring kaya ng tao na kontrolin ang death knight pero ang isang lich. Hindi dapat kaya ng mga normal na tao na kontrolin ang mga yan. Kahit siya ay hindi niya makontrol ang mumed ng maayos, kaya kailangan niyang gamitin ang kabaong na ginamit niya noong siya ay isang vampira. Hindi siya ordinaryong necromancer, nagpakawala na ng unang pag-atake ang lich ni Bram at inaatake niya ang mga skeleton ni Agnes. At naghahanda na itong pakawalan ang kanyang malakas niyang aura. Tumatawa at sinasabi ni Bram na gaano man karami ang maaari niyang kontrolin, walang paraan na mapigilan niya si Mumed. Tumatawa at sinasabi ni Agnes na tulad ng inaasahan niya. Katulad ito ng destructive ng hininga ng Dark Dragon. Tiyak na hindi ito ordinaryong lich, kailangan ninyong subukan din. Ipakita niya sa kanya ang kanilang lakas, ang kanyang mga familiars. Sa isip-isip ni Bram na lumakas sila, ilang kaluluwa na lang ang nawawala sa kanya ngayon, at dahil dito, naging mahalagang haligi para sa kanya si Mumed. Hindi niya kaya mawala siya, at kaya niya din kontrolin ang isang massive number of skeletons. Kaya niya din kontrolin ang Death Knight at isang Lich.
Huwag niyang sabihin siya yan, pinalibutan na si Mumed ng maraming skeleton. Sinasabi ni Agnes na paano niyang nagagawang mag-relax sa sitwasyon na ito, baka walang kabuluhan ang lahat ng ito. Pero kahit nasaan siya, hahanapin niya siya, at sa pagkakataon, magiging familiar niya din siya. Sinasabi ni Bram na nakita niya, nagawa niyang ilagay si Mumed sa defensive, sinaksak niya pa ang isang piraso ng kanyang kaluluwa, ang kanyang kapangyarihan ng demonyo ay talagang nasa ibang level. Kitang-kita niya kung bakit siya ang pinili niya, siya ba ang contractor na si Ball? Sinasabi ni Agnes na tigilan niya na ang pagbabanggit sa pangalan na yan, at magsisimula ng mag-alala sa pagpapanatili ng kanyang bangkay, dahil malapit na siya para sa kanyang bangkay, Bram.